na rin po si Joke Prasco. Tinanggal na po ito. Ito sabi nila nung tinatanong yung mga congressman, totoo po ba na sunod-sunuran lang kay Speaker? Aba, hindi kami sunod-sunuran lang kay Speaker. Model lang namin siya. Model. Para kaming si Models of Manila. Model lang namin siya. Model lang daw nila si hinahangaan lang daw. Hindi po sila sunod-sunuran. Galing, no? Di maniniwala na sana tayo. Biglang lumabas tong issue ni Joke Prasco, na asawa ni Tourism Secretary Prasco. Ano yung lumabas? Kaya ako, may hinala ko rito eh. Nagkakabiyak na yung mga, sabi kasi ni Amy Marcos, nililigtas niya yung kapatid niya eh. Kaya nagkakaganyan si BBM kasi yung mga taga-bulong. Ang hinala ko dyan, yung mga dalawang kampo na taga-bulong, yung isang Romualdez at isang Araneta, mukhang may banggaan na ngayon. Kasi kung bad shot na si Prasco, dapat tinanggal na yung asawa niya, di ba? Yung mentras na hindi pa tinatanggal, yung asawa ni Prasco, good shot pa rin yung mga Prasco. Sa isang panig ng taga-bulong, panig ng Araneta malamang yan. Kasi kinukontra niya itong thank you very much sa 10 stars mula kay Wasaki Aguirre. Kasi kinukontra niya yung si Martin direkta na patunayan natin na sunod-sunuran kayo. Yung mga congressman. Eto nga si Prasco, hindi pa kumukontra Hindi lang pumirma. Pirma tayo. Suporta kay Martin. Suporta kay Speaker. Ayoko. Sabi ni Prasco. Ayoko pumirma. Tanggal ka na sa partido. Imagine niyo, tinanggal sa partido dahil ayaw lang pumirma. Tama nga na hindi kayo sunod-sunuran. Pero pag hindi kayo sumunod, merong consequence. Halimbawa, hindi kayo mabibigyan ng budget. Yan yung angal ni di ba? Yan yung angal ni Marcoleta, wala na siyang budget, tatanggalin kayo sa mga committee. Ganyang kapikon. Pag hindi ka nakasuporta, tapos sasabihin nyo, hindi kayo sunod-sunuran, ano tawag nyo ron? Okay. Kung overwhelm po pala, may nabasa lang ako, kung overwhelm pala, yung ebidensya laban kay Tatay Digong, bakit naghahanap pa sila ng mga biktima? Di sapat na sana yun, di ba? Ano pang hinahanap nilang ebidensya sa mga biktima pa? Overwhelm. Ang hinala namin dyan, yung mga sinasabi nilang ebidensya, yan yung mga galing sa media. Ibig sabihin, ang ebidensya nyo hearsay. Balita lang Sinabi lang ng ganun Yung nagsabi, hindi rin naman. Okay. Ngayon, ito po mga sinabi ni Joke Prasco. Nung una daw, pinapipirma siya, pero sabi niya, teka muna, pag-iisipan ko muna. Ayan. Tapos, na-realize niya na wag na lang pumirma ng suporta kay Martin. Bakit daw? Ito po mga sinabi ni Prasco. This decision is not about creating further division. I simply believe that the House of Representatives can and must do better. We should be partner in building the country up, not a platform for further discord. Yan po ang bintang niyan Yan po ang bintang ni Prasco. Etong leadership natin ay nagke-create ng away, nagke-create ng pagkakahati-hati. Tama naman yun. Ang linaw nung
Tignan nyo ha, kung nakikinig lang si BBM sa sarili niya. Ano panawagan niya noon ni BBM? Ang panawagan niya, walang mangyayari, walang mangyayari sa impeachment. Magkakawatak-watak lang ang mga Pilipino. Kaya nga yung iglesia, sinusuportahan namin si BBM. No to impeachment tayo. Di ba? Nagpakita ng suporta, 2 milyon. Putya, tuloy pa rin. Tinuloy pa rin nila. O kaya itong leadership na to, imbes na unity, leadership, ibig sabihin si Martin, leadership nila sa House of Representatives. Tuloy natin. I have not signed the manifesto and after careful reflection, I have decided not to. Matagal kong pinag-isipan ang pagpirma sa manifesto na to. At na-realize ko, nakapag-isip ako, ay dapat talagang hindi ako pumirma. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interests. Hindi lang niya pinapangalanan, pero dahil sa politika at personal interest ni Martin, nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Tama naman yun. Kailan ba sumulpot yan? Alam nyo, kailan ba nagalit si Tatay Digong? Alam nyo kung kailan nagalit? Nung simulan nilang pagbintangan si BP Sara na magnanakaw dahil dyan sa 125 million na confidential. Hindi naman nila pinagbibintangan pala na magnanakaw. No? Ang ginawa po nila, pinahiwatig nila na may anomalya dyan sa confidential fund. Matatalino kayo lahat eh. Yung mga atenista, sama-sama na yung mga pare. Alam nyo, pare lahat yung namumuno sa inyo. Mga pare yan eh. Ateneo, Lasal, UST, San Beda. Ewan ko yung letran. Kung yung letran ba pare din? Hindi ko alam eh. Adamson. Mga pare po yan. Ang namumuno. Kaya yung mga kaparian, gumagawa sila ngayon ng hakbang. Akala naman nila, susuporta pa sa mga pare itong mga Pilipino. Di, magbanta kayo. Banta nila. Pag hindi nyo tinuloy yan, mag-EDSA kami. Di mag-EDSA kayo. Pare din ang letran. Kita nyo, panay pare. Tignan nyo mga hindi pare. Kasama ba dyan? Mukha lang silang marami dahil maraming hawak ng mga pare. Yang ginagawa nyo mga pare ngayon, pinamumukha nyo sa mga Pilipino na may sarili kayong mundo rito sa Pilipinas. Pag nagalit yung mga Pilipino sa inyo, panay pare po yan eh. Ito na naman, latest letran. Pare din yan. Kung pare yan, alam nyo na, hindi po malawak yan. Hindi po malawak yung gusto nyo na ma-impeach si BP Sara. Kayo-kayo lang mga pare yan. Bakit hindi bibigyan ng media time? Ang media natin, yung malalaki nating media, panay panay mga anti-Duterte din. Kaya walang pagbabago mula noon. Yan. Kaya hawak pa rin nila. Ako, Katoliko ko. Pero yung ginagawa nyo mga kaparian, okay. The President has consistently called for unity, stability, and a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass, but also in leadership that we uphold. Kita nyo na? Yung leadership daw ng House ay wala sa isip niya unity. Ang isip niya, panay politika.
Kaya yan, nakakaawa. Pero, konting tiis na lang. Ilang araw na lang, lalaya na si Colonel Grijaldo. Nakulong ng 6 na buwan, ni walang kaso. Kapritsyo lang ng mga congressman. Yan ang gusto nyo? Makulong na walang kaso? Bawal po yun. Pero nagsalita ba yung human rights? Wala yan. Kampi-kampi lahat yan. Lahat yan ay laban sa Duterte. Away-away na DDS sa Netherlands. Si Aklahari at Maharlika binanatan si Alvin Torres Bloods. May chismis. Si Maharlika wala. Hindi po kami apektado sa Pilipinas. Yung mga tagalabas lang. Kayo ang apektado yung mga hindi Duterte. Kasi kami, yung mga Duterte supporters, alam po namin ang sinusuportahan namin. Naintindihan nyo? Ang sinusuportahan namin, Duterte. Hindi po Maharlika, hindi po Roque, hindi po ano yung sinasabi nyo? Alvin Vlog. Hindi po kami sumusuporta sa mga vlogger. Sumusuporta po kami sa mga Duterte. Kung ano ang sabihin ni Digong, ano sabihin ni Sara, ni Baste at ni Pulong, yun po ang sinusunod namin. Alam nyo kung bakit? Alam na namin yan eh. Ang mga Duterte vloggers, ang mga Duterte vloggers po, talagang magka-clash po. Hindi po mapipigilan magka-clash na magka-clash. Alam niyo kung bakit? Matatalino kasi mga Duterte vloggers. Bakit hindi mangyayari yan sa kabila? Naghihintay lang yung kabila ng ng baba. Natural yun. Pag may mga matatalinong tao, di ba, nagka-clash yan. Pero isa lang po ang sinasabi namin. Lahat ng Duterte vloggers, pwera na lang kung hindi na sila Duterte vloggers, ay susunod sa mga Duterte. Ganun lang po yun. Kaya kayo nalilito, kayong mga hindi Duterte vloggers, liton-lito kayo, bakit may mga nag-aaway panapanahon? Panapanahon, kita nyo. Nakita nyo minsan, nagbabanatan yan. Ngayon, magkakasama sa Birada Agila. Di ba? Hindi nyo maiisip, di ba? O bakit kaya? Kasi pare-pareho kaming Duterte. Kaya nagka-clash minsan. Kasi nga matatalino, iba-iba yung mga kagustuhan, iba-iba interpretasyon. Ano naman pakialam namin dyan? Kung nag-away-away si Maharlika, si Rocket, kung sino pa yung sinasabi nyo. Apektado ba kami? Hindi. Kasi kayo apektado yung mga hindi Duterte. Hindi kasi kayo sanay. Alam nyo kung bakit hindi kayo sanay? Pinaniniwalaan nyo si Nino Barsaga eh. Di ba? Ano na iba topic? Lahat yan kasama sa topic. Ganun ang vlogger. Hindi kami nagbabasa lang. Ang mga vlogger, kung ano gusto nyo pag-usapan, bakit meron pa ba tayong hindi natalakay? Natalakay na natin yan lahat. Huwag nyong angalan yung topic ko. Kung ayaw nyo ng topic, labas agad. Naiba na topic Ano na iba topic? Tapos na natin yung etong papagat PRD, biktima ng kulong muna bago ebidensya. Tapos na rin tayo. Ganun talaga. Buhay na buhay kasi ang pagbablog ni Badong. Kahit saan napupunta, kahit na anong gusto nyong pag-usapan, pwede. Pakialam namin kung mag-away-away yung mga vlogger. Alam naman namin na Duterte sinusuportahan namin. Kung mag-away sila. Si Panelo nga, tsaka si Roque, nagbabakbakan eh. Apektado ba yung mga Duterte? Hindi kami naapektuhan. Kasi kayong mga hindi Duterte, pag sininyo na nagsalita, nakikinig na lang kayo.